pa yung ingay ng problema. Ang daming problema. Problema sa kakainin, problema pa rin kung ano yung pangkain. Problema sa anak, problema sa pamilya, problema sa misis, sa mister, at kung ano pa mga problema. Maging sa kapatid, problema pa rin. Yan yung ingay ng problema sa mundo natin ngayon. Ang dami ring ingay ng tinatawag nating ambisyon. Busy-busy tayo sa kakaabot sa ating ambisyon. Pero yung ating tunog ng panawagan ng ating Panginoon, nahihirapan tayong marinig. Maaring yung mga ingay na yan, na nabanggit natin ay, yan yung mga pumapalit sa tinig ng ating Diyos, sa panawagan ng ating Diyos. Kaya naman, maging sa mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano ang abala sa maraming bagay. Tahimik sila sa pakikinig ng tinig ng ating Diyos. Kaya, mga kapatid, kapag tayo po ay nakarinig ng mensahe ng trumpeta ng ating Panginoon, paalala ito na para bang sinasabi ng ating Diyos, anak, huwag kang mahulog, makumbinsi sa tunog ng sanlibutan. Pakinggan mo ang tinig ko. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso. Ihanda mo yung sarili mo sapagkat darating ako. Sa bagong tipan, si Jesus Christ mismo ang ating most holy priest. At hindi na dugo ng hayop ang kanyang dala-dala, kundi dugo niya mismo ang dinala niya sa harap ng ating Diyos. Sabi ng verse 14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience. Yung konsensya mo, kayang-kayang linisin ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, ikaw na nilinis, ikaw na pinatawad ng ating Panginoon. Ang sabi dito, you may now serve our living God. Let us serve God. Isipin mo yung ikagagalak ng ating Panginoon. Sa araw ng atonement, si Jesus ang siyang nagpoproklama ng kalayaan mo, hindi kalayaan ng iba. So, ibig sabihin, this month of history, it is also the proclamation of our Lord Jesus Christ na ikaw ay malaya na, hindi ka na alipin ng mundo, hindi ka na alipin ng kasalanan dahil sa ikaw ay pinahayag na ng ating Panginoong Jesus. Sa bawat pagpunta mo ng simbahan, nakaranasan mo ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Kapatid, hindi lamang yung pisikal na tirahan ang binabanggit natin dito, kundi ikaw mismo ang tirahan ng ating Panginoon. Ikaw ang templo ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay templo ng ating Panginoon, tandaan mo, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa iyo. Kaya wag mong dadalhin yung templo na yan sa mundo. Wag mong lalagyan yung templo na yan ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang ilagay mo sa templo na yan ng ating Panginoon ay ang salita ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon yung kagandahan sa ating puso. Amen? Naglilingkod, naghahandog sa Kanya ng bukal sa ating kalooban. Hindi na tayo kailangan tawagin pa. Amen? Kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, ang Kanyang presensya ay hindi lang basta bibisita sa atin, kundi siya mismo ay maninirahan sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ating Panginoon.